bawat sulok ng sementeryo, mayroong isang kwento. Isang kwento ng buhay, kamatayan, at ang mga taong nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ngayon, isasama namin kayo sa isang paglalakbay upang makilala ang isang individual na nag-alay ng kanyang buhay sa pag-aalaga ng mga nagpapahinga na kaluluwa, ang sepulturero. Ako si Marlinag na tatrabaho sa munisipyo bilang sepulturero ng ating Municipal Cemetery ng Tabang. Simulang magtrabaho sa cemetery and gaano na po kayo katagal? Mag-10 taon na noong June 2014. Ito yung napili yung trabaho. Ito na trabaho na binigay sa akin para maayos ko rin yung buhay ko, sarili ko para sa mga anak ko. Sapat po ba ang kinikita niyong sahod sa pamumuhay sa araw-araw? Sakto lang para sa mga anak ko, nabigyan sila pagkain, gatas, yun lang. Ano po ang pinakamahirap na gawain sa trabaho? Yan, yung magbutas, kumuha ng buto, at saka yan, maglinis ng litso. Mayroon po ba kayong magandang karanasan sa pagtatrabaho sa sementeryo? And kung meron po, ano po yung mga ito? Yan, yung benefits namin, meron kami sa munisipyo, SS, pag-ibig, kompleto naman lahat. Meron kaming nakakukuha naman. Meron po ba kayong ilang mga kakaiba or hindi pang karaniwang karanasan na naranasan mo habang nagtatrabaho sa sementeryo? Meron din. Minsan, nung hindi pa to maayos, meron talaga paramdam lang. Paramdam lang. Yun lang ang dito. Wala. Ano po hinaharap ang mga emosyon habang nagtatrabaho po sa sementeryo? Wala na. Wala nang pakiramdam. Wala nang amoy. Sa trabaho lang. Yun lang. Hindi na namin iisip yung emosyon, yung pag-iyak ng mga tao. Wala na. Depende na lang sa family. Yun na lang. Pero pagdating sa trabaho talaga. Kahit iyak, wala na. Hindi tayo pwede dyan eh. Kasi trabaho natin yung bilang sa sepulturero. Bawasan natin yung pagluha. Pwede yun sa syota. Ngayon, kinalimutan ka. Apekto ang iyong trabaho sa pananaw mo sa buhay at kamatayan? Wala na. Kasi kasama na sa buhay namin yung pagtatrabaho na yan, hindi na kami maapektuhan kasi alam na namin kung ano mangyayari sa amin. Kung may mangyayari naman sa amin, mamatayan, alam na namin yun eh. Hanggang doon na lang talaga. Basta masaya kami, nagtatrabaho. Bigyan namin yung mga tao na namatayan. Para sa kanila, mapasaya rin namin sila kahit namatayan na sila. Nabibigyan namin ng maayos sila na lagayan, libingan. Ano po yung mga tradition o pamahiin na sinusunod ng isang sepulturero? Para sa akin, sumunod sa munisipyo kung ano yung inutos. Yun ang aming ginagawa. Maging maayos ang sementeryo. Malinis, yun lang. At maging walang problema dito sa aming trabaho. Ito po yung pinakamahalagang aral na natutunan niya sa pagtatrabaho sa cemetery. Yung makisama ka sa tao, mapagmahal ka sa kanila kahit na nawala sila ng sa buhay. Saka yung respeto, nung una yun. At mahalin mo rin sila kahit na sila napayaan. Siyempre, marami tayong dyan na minsan yung namatayan, galit, hindi natin may iwasan yun. Pero higit sa lahat, mayayos sila paglibing at maging maayos din sa buhay. Mahal nila sa buhay. Yun lang.
Ang mga sepulturero ay hindi lamang mga manggagawa. Sila ay mga alaala at mga simbolo ng pag-asa.